So, during the time na nag-apply ka, papunta dito sa Canada, ano bang nag-udyok sa'yo na makarating ka ng Canada? Medyo, medyo madugo kasi yung apply ko dito sa Canada eh. Okay, Kuya. okay. Actually, parang pang-apat na chance ko na to eh. So, ano naman ang buhay sa Brooks? Gandang ano din yan, city, yung Brooks. Kaso nga, dahil nga sa kondisyon ko sa puso, isang dating nangarap lang makapunta sa Canada, ma-advise ko lang at mabibigay kong tip is, kung talagang desidido ka mag-apply, huwag kang tumigil. Kasi kung ako, nung time na hindi ako ma-approve sa ilang bansa, tumigil ako. Tingin ko, wala ako dito Wala ka rin dito. Then, yung expectation, wag masyadong mataas ang expectation nyo dito. Kasi dito, although talagang yung ibang mga kababayan natin, maganda na buhay dito. Yeah. Pero hindi sila nagsimula ng maganda na agad. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my vlog. It's Doetives here. So yun guys, meron naman tayong guest dito nga sa ating vlog ngayon at siya po ay isang contract worker pumasok dito nga sa Canada. Subalit, sana po ay masubaybayan ninyo itong aming kwentuhan na sana po ay makapagbigay sa inyo inspirasyon na ano ba buhay talaga sa Canada? Ano bang naging buhay niya dito na for how many years siya dito? Siya ay nag-umpisa hanggang ngayon. Tingnan natin kung ano ba ang mga kwento ng buhay niya. So guys, welcome natin si Herbert. Hello Herbert, kumusta na? Anong balita? Ayos lang, kuya. Mabuti. Okay, that's right. Guys, so again, ito po si Herbert. Siya po ay isang contract worker dito sa Canada na pumasok. Opo. Yun po ay, siya po ay isang, ano po yung trabaho niyo nung pumasok kayo dito? That time, industrial sanitation. Okay. So, yun bang pag-apply mo dito, yun ba ay agency? Paano ka ba nakapag-apply papunta dito sa Canada? Through agency. Okay. So, yung pag-apply mo through agency, yung ba ay may placement fee na binayaran sa pag-alala mo? Wala namang placement fee. Walang placement fee ang Canada. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, na dito sa Canada, wala pong placement fee. No? Ito pong pagbibigay ng LMIA, ngayon na LMIA na, no? Way back LMIA. before LAMIA ang tawag niya. LMO. LMO, sorry. LMO siya. So, subalit, sabi ko sa inyo na ang LMIA ay responsibilidad ni employer, hindi responsibilidad ni employee yan. Okay? So, kaya yung ating mga kabayan kasi, Herbert, ay nagtatanong kung may placement fee ba. So, meron tayong mga kabayan na nandito na rin sa Canada na sila nga ay wala rin silang binayad. No? Meron tayong mga housekeeping workers, wala silang binayad. Subalit yung ating tanong sa iyo ay gaano ba kahirap mag-apply papunta ng Canada? Nung time namin, way back 2011, nung nag-start ako mag-apply sa Canada, medyo narinig ko noon dati maluwag pa. Kasi meat cutter talaga yung original apply ko dito sa Canada. Oh, okay. So from meat cutter, nandun yung papel ko sa agency, then dumating si Ecolay dito sa Alberta. I see. Okay. 2012. So na-hold lahat ng mga meat cutter na for Alberta. So, ang nangyari sa amin, lahat kami na-hold. Okay. So, inaayos nila yung problema dito, then nagbukas tong sanitation, industrial sanitation cleaner. Okay. Then, nag-switch ako ng papel. Pero okay lang yan na mag-switch din. Okay lang. So, importante ba na pag-qualify mo sa trabaho, importante ba na mayroon kang sapat na experience? Malaking bagay ba yan? Nung time namin, medyo mahigpit na si Canada. Okay. Kasi marami ng issue noon na nakakarating ditong meat cutter na wala naman talagang alam. Okay. So, during the time na nag-apply ka, papunta dito sa Canada, ano bang nag-udyok sa'yo na makarating ka ng Canada? Medyo madugo kasi yung apply ko dito sa Canada eh. Okay. Kuya. Okay. Actually, parang pang-apat na chance ko na to eh. Na maka-abroad. Una ko kasi Japan, then Middle East. Okay. Hindi ako na-approve sa medical kasi meron akong sakit sa puso. Yeah. Lagi ako nare-reject sa medical. Okay. Then, nagtaka ako, siguro by God's will na rin, na siguro. eto na yung blessing sa akin, na
dito niya ako dinala sa Canada, which is napakaganda ng healthcare system. That's right. So libre lahat yung monitoring o kung may surgery, cover lahat. Kaya napakabuti rin ng Diyos. Yun yung naging journey ko. Kaya dito ka linagay dahil ito ang para sa iyo. Yun. So but again, ano ba yung during the time na nag-apply ka, papunta ng Canada, ano ba yung expectation mo nung magpunta ko sa Canada dahil nga mas magandang country, although hindi mo pa alam yon kung anong Canada. So, ano ba yung nasa isip mo? Naglalaro sa isip mo na Canada kaya? Ang lamig. Ang Canada kaya? Yayaman ako. Ayun, marami. Kasi, aminin natin, putok na putok ang Canada sa atin eh. Kasi, next to US, medyo nalaos ang US eh. That's right. Eto si Canada pumalit eh. Maraming magagandang bagay na naririnig. Greener pasture. Madadala mo pamilya mo dito. Isa din yan. Snow. Malamig. Malamig, maganda buhay. Kumbaga, maraming trabaho, maraming opportunities. Okay. So, talagang ako, medyo maganda yung tingin ko sa Canada. Then, yung mga pinapalabas, talagang na-amaze ako. So, pinag-pray talaga namin mag-asawa to na kung loloobin ng Diyos, matuloy kami dito, makarating kami dito. Ano ba ang reality over expectation mo? Yung expectation kasi namin mag-asawa, yun nga, madadala ko sila dito, then maraming opportunities, then ayan, yung malamig. Malamig, yeah. Compare sa atin sa Pilipinas. That's right, mainit talaga, sobra. Then, yung reality, kasi dumating kami dito nung batch namin, June eh. So, spring. Medyo okay lang ang weather. Madala-dala. Hanggang dumating yung winter, ayun na yung medyo talagang malamig. Then, yung mga tao, medyo busy sila. Busy talaga ang tao. Nagtatrabaho. Kumbaga, wala kang makikita sa kapitbahay, nakakatok, at makipagkwentuhan. No? Medyo bihira talaga sa atin yan dito na mangyari. Subalit, ang akin naman sa iyo ay ikaw ba ay nanggaling ng Calgary o nanggaling ka ng ibang province? Dito rin sa Alberta, sa Brooks. Sa Brooks? 2 hours from dito sa Brooks Calgary. to Calgary, okay. So ano naman ang buhay sa Brooks? Napakaraming Pilipino doon. Kaya maganda din. Napakagandang din yan, city, ang Brooks. Kaso nga, dahil nga sa kondisyon ko sa puso, dineside namin maglipat dito. Medyo madali ang hospital mapuntahan. Kasi in case lang. Ang layo ng biyahe pag mag-visit. Mapagod ka talaga. But again, ang nakaganda kasi sa Brooks, guys, dahil nga maraming mga Pilipino dyan, dahil doon nga sa mga meat plant. Yes. And same din yan sa Nipawa, marami din mga Filipino dyan. Same din dito sa Gargel, dito nga sa High River, maraming Pilipino dyan. So, again, napakaganda na at least marami tayong mga kapwa Pilipino na nandito na again, naniniwala ka ba sa kasabihang nasa Canada ka, mayaman ka? Pahirapan natin to. Ayan kasi madalas misconception ng mga kababayan natin na Pilipino, lalo na yung mga relatives o mga nakakasubaybay ng buhay natin. Sa totoo lang, maganda ang dito, maganda ang opportunity, maganda ang mga trabaho, stable yung ibang mga trabaho, maganda ang kita. Kaso hindi siya ganun magandang mayaman eh. Sabihin na lang natin, marami kang benefits dito. Mayaman ka sa benefits. Pera, okay lang. Kasi, kumpara sa buhay namin dati, kuya. Ang buhay namin dati, compare sa ngayon, mas malayo talaga. Malayo na. So, nabibili namin na-enjoy namin yung buhay, kumbaga quality of life na. Quality of life na. Kasi, ang hard work, tapos na, no? Kasi nga, yung mga anak mo ay malalaki na rin. So, medyo chill-chill na lang, no? Dito nga sa Canada, ang akin lang din ay napakaganda naman. No? Napakaganda in terms of benefits ng government plus again benefits sa trabaho, no? Depende again sa trabaho kung ano bang trabaho mo. So hindi pwedeng sabihin natin na uniform sila kasi may mga kumpanya na 80% lang ang kanilang health benefits. Kung bumili ka ng medicine, 80% lang. Subalit ako ay 100%. So depende, iba-iba tayo, no? Iba-iba tayo ng mga insurance or ano ba ang kaya ng company sa coverage nila. Okay? So, again, Bert,
sa pag-apply dito sa Canada, ano ba yung masasabi mo sa ating mga kabayan na mag-apply sa Canada, na ano ba ang tips na maibigay mo kung sila ay mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada? So, ang bilang isang dating nangarap lang makapunta sa Canada, ma-advise ko lang at mabibigay kong tip is, kung talagang desidido ka mag-apply, huwag kang tumigil. Kasi kung ako, nung time na hindi ako ma-approve sa ilang bansa, tumigil ako. Tingin ko, wala ako dito. Wala ka rin dito, no? Then, yung expectation, wag masyadong mataas ang expectation nyo dito. Kasi dito, although talagang yung ibang mga kababayan natin, maganda na buhay dito. Yeah. Pero hindi sila nagsimula na maganda na agad. Yeah. Nagsimula din sila sa... That's right. Sa, kumbaga, nasa bottom din sila. So, malaking factor ba sa pag-apply sa Canada na ang iyong ina-apply ang trabaho ay ayon sa inyong experience? Napakalaking advantage. Advantage talaga, no? Dahil nga sa kompetisyon. Dahil nga sa napakaraming nag-a-apply, sinasabi ko nga sa inyo lagi sa ating vlog na ayusin ang inyong pag-apply, ayusin ang inyong resume kung kayo man ay mag-apply. Dahil nga sa dami na nag-a-apply, hindi lang Pilipino, no? Hindi lang Pilipino eh. Talagang napakarami sa aking Facebook, ang daming nagme-message sa aking Facebook. Iba-ibang lahi, itim, basta marami sila. Iba-ibang lahi. So, kahit hindi sila nakakaintindi sa aking mga pinagsasabi, I need your help. I need your help. I want to apply to Canada. I need your help. Ganun na lang sila. So, but again, sabi ko nga na talagang ang pag-apply dito nga sa Canada ay importante mag-research. Importante kayo ay magbasa. No? Napalaking bagay yan dahil kung hindi na kayo nagbabasa, apply lang kayo na apply, kahit hindi kayo qualify, you're wasting your time. Sinasabi ko nga yan, na talagang dito, pagandahan ng qualification, pagandahan ng resume. Di ba? Totoo. Kasi yung iba, marami tayong mga kababayan nasa Middle East, nasa Taiwan, nasa Japan, o anong country bang kayo, napakaganda ng mga work experience nyo. Subalit, ang problema pagdating sa resume, kulilat nga. Hindi naman, sinasabi ko nga sa inyo na hindi kayo panghuhulaan ng mga employer kung ano ang trabaho nyo bilang isang anuman ang trabaho nyo. Di ba? So, importante na magsulat, importante kayo na talagang detalyado ang inyong mga resume kung mag-apply. Di ba? Opo. So, but again, Herbert, ano bang final say mo sa ating mga viewers na around the world? Ano ba masasabi mo about sa Canada? Paano ba sila? Ano bang mga tips mo para sa kanila upang maging kagaya mo rin? Ayun, sa mga kababayan natin nangangarap mag-Canada, manood lang kayo sa mga, yan, katulad kay Kuya Noitebs. Maraming mga opportunity silang binubuksan, pero limited lang talaga. Pasahan nyo lang ng pasahan, huwag kayong magsawang magsubo. Kasi pag dumating kayo sa edad na hindi na kayo qualified, yun ang magiging problema nyo. That's right. So again, Bert, maraming salamat sa iyong time, na sa iyong pakipag-usap dito nga sa ating Buhay Canada, at maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong buhay dito nga sa Canada, ang iyong experience. Subalit, sabi ko nga sa iyo na sana po ay talagang enjoy lang tayo dito, no? Dahil ngayon ay napakagandang weather, so talagang enjoy kasi pagdating ng winter time, talagang napakahirap, no? Totoo po. Yung hirap talaga sa pagdadrive pag winter time, malamig pag winter time. Kaya nga, sinasabi ko nga sa ating mga kabayan, kung kayo ngayon pumunta ng Canada, talagang expect na napakalamig. Hindi kagaya sa US na may part ng US na malamig, may part ng US na mainit. Andito sa Canada, lahat halos ng Canada ay puro talaga malamig. Mararanasan. But anyway, Bert, thank you so much sa iyong time. At sana po yung magkita-kits tayo ulit at mag-chill-chill tayo. Kape-kape tayo next time. Okay. Okay? So again, guys, sana po ay meron man lang tayo nakuha na mga idea, tips galing kay Herbert na sana po ay makapagbigay inspirasyon sa inyo kung kayo din sana ay makarating din dito sa Canada, na talagang wag lang tayo mag-expect. Sabi nga ni Herbert kanina, wag lang tayo mag-expect sa mga mataas na expectation, dahil pagdating dito talagang masusurprise lang tayo. Okay? So, but again, kung hindi po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron kong in-upload dito nga sa ating channel. So, ganun po mga guys. Again, maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako ulit si Noitebs. God bless and a wonderful day.